Pasintabi po sa inyong lahat, maselan po ang paksang ito. Itinampok natin noong nakaraang taon ang isang lalaki na nagpaturok ng petroleum jelly sa maselang bahagi ng kanyang katawan para raw madagdagan ang kanyang pagkalalaki. Atin po siyang napaoperahan pero muli po siyang nakakaranas ngayon ng problema at muling lumapit sa GMA Kapuso Foundation. Noong nakaraang taon, itinampok natin ang kwento ng isang lalaking ikinubli natin sa pangalang Dante na nagpaturok ng petroleum jelly sa kanyang ari noong 2007. Ginawa raw niya ito sa kagustuhang madagdagan ang kanyang pagkalalaki. Pero sa halip ay pasakit ang idinulot nito matapos maimpeksyon. Taong 2024, sumailalim siya sa 2 operasyon matapos lumapit sa GMA Kapuso Foundation. Bumuti ang kanyang kondisyon at muling nakabalik sa trabaho bilang construction worker para matustusan ang pag-aaral ng anak. Dahil sa anak ko, pinipili ko magtrabaho kasi walang pang-allowance, ma'am. Ang hirap ng buhay namin mag-ama, ma'am. Hindi katulad yung dati na parang wala na akong gana mabuhay. Pero kamakailan, may naramdaman muli siyang sakit sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Parang ma'am, may nararamdaman ko na mayroon pang natira sa ibang part, ma'am. Masakit, ma'am. Na mainit na kumikirot, ma'am. Meron hong mga naglalagay din ng mga petroleum jelly at saka kung ano pa hong mga ini-injection. Hindi ho nararapat yun dahil ho mas makakasama sa inyong ari. Si Dante muling kumakatok sa inyong puso. Sana po matulungan niyo po ako ulit na matanggal lahat ng aking nararamdaman. Nalubog sa baha ang ilang bayan sa Palawan dahil sa walang patid na mga pag-ulan. Balut pa rin ang putik ang gamit ng ilan at maraming nasa evacuation center. Kaya agad na naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Matinding kalbaryo ang inabot ng mga residente sa Barangay Poblasyon sa Aborlan sa Palawan dahil sa malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan dala ng shear line. Nabalot ng putik ang mga gamit sa bahay ni Ayla. Kaya po yung mga gamit namin, wala po kaming nadala kahit po. Suot lang po namin. Mga gamit po ng school sa anak, wala po talaga lahat. Ubus. Tinangay naman ng baha ang 18 alagang biik ni Emily. Yung mga baboy ko po, na-wash out po sila kasi hindi na po nila kaya yung lamig. Tapos sobrang taas na ng tubig. Binahari ng 6 na freezer ni Ana. Kabibili pa lang niya ng mga ito at ginagamit pa man din sa pagbibenta ng yelo para sa mga nahuhuling isda. Yung isang freezer ko, ma'am, hulugan pa yun. Talagang nag-aumpisa pa lang po kami talaga sa pag-freezer eh. Tapos nalubog na po sa baha. Talaga pong back to zero kami ngayon. Nitong Martes, agad na nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng repacking katwang ang 3rd Marine Brigade. Bukod sa Aborlan, nagtungo rin tayo sa Nara sa Palawan at namahagi ng relief goods para sa 6,000 individual. Yung amounts of rainfall within 24 hours ay umabot ng 352 millimeters. So talagang it's 12 times more than the normal rainfall sa buwan ng February na nagdulot ng severe flooding lalo na sa ating mga low-lying areas. Karamihan sa mga residente, hindi alam kung paano mag-uumpisa muli. Kaya wala po talaga kami ibang malapitan. Ma'am. Nawagan lang po ako sa pagkain. Financial po para po talaga maayos po. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lawyer. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga kapuso, tingnan nyo itong bowler na suot-suot ko. Simple yan, pero naku makahulugan. Nakasulat po riyan ang mga katagang Bayaning Kapuso. Makakatanggap po nito at ang ilang pang freebie
ang malahat na makapagdodonate ng kanilang dugo sa bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth bukas po yan, February 15. Pero bago yan, ito muna lang paalala. Kilala si Rogelio ng kanyang followers sa social media bilang Lucha Max na nagre-review ng iba't ibang sound system. Subscribe, share, and likes. Pero sa kanilang lugar sa Caloocan, mas kilala siya na isang blood donor. Takbuhan nga raw siya ng mga kapitbahay na nangangailangan ng dugo. Ang kapitbahay namin dito sa likuran, sinisarayan siya. Tapos kailangan talaga salinan ng dugo. Kahit wala akong maibigay na pinansyal, yung kahit sa ganitong paraan, nakaka-donate ako ng dugo. At sa ika-13 pagkakataon, muli siyang makikiisa sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth, Quezon City sa February 15. Alas 8 yan ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil may magandang epekto rin ang pagdodonate ng dugo, ay panawagan siya sa kanyang mga taga-subaybay. Mga busing, inanyayahan ko po kayo, baka gusto nyo rin pong mag-donate ng dugo. Lilinis yung dugo natin at iwas tayo sa mga malubhang sakit. At isa pa, nakakatulong na tayo sa kapwa natin. Kung may bagong dugo dumadaloy sa ating katawan at meron po tayong mga new red blood cell na nagdadala po ng mga nutrients at oxygen sa ating katawan, ay mas magandang ating magiging kondisyon, no, ng ang pangatawan natin. Pero bago mag-donate, siguraduhin munang maayos ang kondisyon ng iyong katawan. Number 1, nakakain ng maayos, no? Wag naman sobra. At saka nakainom ng maraming tubig para maiwasan yung panghihina. Tapos, kailangan nakatulog ng sapat na oras, dapat not less than 5 hours. Samantala, taos-puso naman po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa aming bloodletting project na ginanap sa Cebu. Tunay po kayong mga bayaning kapuso.